Hello mga idol! Welcome back mga kamam onja. Tara na at samahan niyo ako ipagpatuloy ang kwento ng ating bida na si Yosong Dan. Sa pagpapatuloy, matapos nga mapabagsak at tuluyan matalo ng ating bida na si Yosong ang bully na kupal na si Jindo ay tatanggol tayo sa Chonbom Military Academy Library kung saan naaalala pa ng ating bida na nung dati na trainee pa lang siya at di siya naging main disipolo ay patuloy pa din siya nag-aral sa academy kahit na noon ay kahit ang sumuntok ng tama ay halos di magawa ng ating bida subalit nagpatuloy pa din siya kasi mahal niya ang pag-aaral ng martial arts kung saan lagi siya pinagtatawanan at binubuli ng iba pang disipolo. Kahit ganun pa man ay nagpatuloy pa din ang ating bida sapagkat ang pag-aaral ng martial arts ang pinakagusto niya. Sa library noon nung una niya makilala ang kauna-unahang kaibigan niya. Pumasok ang ating bida sa library at nasabi niya na matagal-tagal nung pumunta siya sa library pero noon sa dati niyang buhay ay madalas pumunta ang ating bida sa library. Habang makikita natin ang pagkabigla ng isang trainee at patagong pumupuslit palabas ng library. Naagad na pinagtaka ng ating bida. At kinausap niya ito at tinawag sa pangalan na Wiyong na kinagulat din naman ng trainee. Inabot ni Yosong ang kanyang kamay at nagpakilala siya na agad din naman nagpakilala din si Wiyong. Tinanong ni Wiyong kung ano ang hinahanap ng ating bida sa library na sinagot naman ni Yosong na naghahanap siya ng libro tungkol sa key points. Na ipinagtataka ni Wiyong na kahit pa main disipolo ang ating bida ay tinatrato siya na parang matagal na sila magkaibigan. Ang libro na hawak ng ating bida ay ang 27th volume Disciple of Mount Hua at isang Secret Chonbong Techniques at tuturuan ng ating bida si Wiyong. Nakinagulat naman ni Wiyong dahil ang secret technique ay tinuturo lamang sa mga main disipolo. Pinakita ni Yosong kung paano gawin ang technique at ang galaw na ito ay ang Shadow ang Blossom na ikinamangha naman ni Wiyong. Mayabang naman na sinabi ng ating bida na di niya man natapos lahat ng book sa library ay nabasa niya naman lahat ng pakipakinabang ng libro. Hinawakan ng ating bida ang kamay at balikat ni Wiyong at sinasabihan niya ito na lagi tatandaan na kahit isang trainee ay magkakaroon ng pagkakataon lumakas tulad ng isang main disipolo. Nakatawa naman sinagot ni Wiyong na sa tingin niya di niya magagawa yon kahit may patnubay pa ng ating bida, sa isip ni Wiyong na nagbago ang takbo ng buhay niya nang naging kaibigan niya si Yosong. Sa lugar ng gusali ng mga main disipolo ay makikita natin ang pagsilap ni Wiyong sa bintana. Nakikinig siya sa turo ng isang guro habang nakikinig ang mga main disipolo sa klase. Biglang nagtaas ang ating bida at sinabi niya na alam niya ang sagot sa tanong na ikinagulat naman ni Soso. Mapang-asar naman sinabi ni Giho na di man lang muna pinapatapos ni Yosong ang guro bago siya magsalita na nagiging katulad na din ang ugali niya kay Soso. Na sinagot naman din Yosong na sinabi niya lang ang mga alam niya na bomb at din nakakayanin ba ni Giho magampanan ang mga itinakda niya para sa sarili. Bigla naman na nagalit si Soso at hinawakan ng kwelyo ni Giho dahil naiinis siya kasi dinadamay na naman siya ni Giho na ikinagulat naman ni Giho samantalang ang ating bida ay patay mali siya lang habang ang guro ay nagagalit sa kanilang tatlo dahil sa ingay nila at paparusahan silang tatlo. Habang nakasilip sa labas ng bintana ay nagulat si Wiyong dahil may tao na dumaan. Alam ni Wiyong na madami na ang nagbago sa academy nila na kahit ang mga bully sa academy ay naging tahimik. Lalo na si Kupal na senior disciple na pinakamalala sa mga bullies. Ang dumaan pala ay si Jindo na di pero nagbabago ang muka kontrabida pa din ang itsura. Nagpapasalamat si Wiyong na nilagpasan lang siya ni Jindo at di na siya ginugulo tulad ng dati. Sa loob-loob ni Jindo na medyo nakakainis na wag pansinin Wiyong dahil nasanay na siya na bulihin ito. Tinawag ni Jindo si Wiyong at tinanong ito kung kailan pa ito nandito sa lugar. Nang bigla naman lumabas ang tatlong pasaway at habang palabas ay tinanong ni Yosong kung gaano nakatagal naghihintay sa kanya si Wiyong na makikita natin ang galit pa din ni Soso kay Giho. Subalit kaya lang lumabas ang tatlo para parusahan dahil sa ingay nila at habang pinaparusahan ay tinatanong ni Giho kung kailan ulit sila maglalaban na sinagot naman ni Yosong na maghintay pa siya ng konti samantalang si Soso ay nahihirapan na sa parusa at ang kupal naman ay nagdesisyon na umalis, di pinapansin ni Yosong si Jindo at sinasadya niya ito. Kinausap naman ni Yosong si Wiyong na mag-aantay ng konti pa kasi malapit na matapos ang klase. Kinahapunan sa training grounds ay makikita natin na nag-training si Yosong at sinasabihan niya si Wiyong na wag na lang pansinin ni Jindo dahil puro gulo lang ang hanap nun na sinang ayaw na naman ni Wiyong at naiinggit siya sa ating bida dahil malakas si Yosong. Kahit pa maging malakas si Wiyong ay alam niya na mas malakas pa din si Yosong. Napahinto si Yosong sa sinabi ni Wiyong. Kinausap niya si Wiyong na desidido talaga si maging malakas kaya lagi siya nag-training ng mahirap kasi yan ang tanging paraan para magtagumpay. Na sinagot naman ni Wiyong na kaya tinatawag niya na malakas ang ating bida.
Nagpaalam na ang ating bida at magkita na lang daw sila bukas na kinawayan din ni Wiyong. Sa isip-isip ni Wiyong na kahit medyo mayabang si Yosong ay sobrang nakakamangha siya. Masaya si Wiyong at na-motivate pa siya lalo ni Yosong na mas galingan pa bukod sa pagbabasa ng libro. Siguro ay dapat na niya umpisahan ang paggawa ng martial arts novel. Nang biglang may nabangga si Wiyong. Ang nabangga ni Wiyong ay dalawang tao na ang isa ay napakalaki at sinasabihan siya na tumingin sa dinadaanan. Na ikinagulat naman ni Wiyong. Nakakatakot ang muka ng dalawang misteryosong lalaki. Biglang nagsalita ang isang lalaki na mahaba ang buhok na kulay pink na di niya napansin ang suot na uniform ni Wiyong. Magpapakilala na ang dalawang misteryosong lalaki na kinagulat naman ni Wiyong. Sa tahanan naman ng ating bida ay isang buwan na nung nakapasok siya sa academy. Habang nagpapaalam ay sinasabihan niya ng kanyang tatay na salamat sa pagtulong maghiwa ng mga kahoy at mag-enjoy siya sa academy na sinagot naman ni Yosong na mag-ingat din ang kanyang tatay. Recently may mga sabi-sabi o rumors na kumakalat tungkol sa Mythic 3. Ito ang titulo ng 3 disipolo na sigurado ng makakapasa sa Dragon Phoenix exam para sa panlalawigang institusyon. Ang mga lalaki ay tinatawag na Dragon at ang mga babae naman ay Phoenix. Sa dating buhay ng ating bida ang 3 nakapasa ay sina Gi Hujiang, si Soso Chan at si Jindo Gong si Kupal subalit ngayon ay napalitan na ng ating bida si Kupal na Jindo bilang isa sa Mythic 3. Malaki na ang pinagbago sa buhay ni Yosong subalit magpapatuloy pa din siya sa pag-training at pag-level up. Ang konsepto ng pag-leveling up ay nakakamotivate pa lalo sa ating bida kasi nararamdaman niya ang epekto sa kanya at sa kakayahan niya. Nagtataka si Yosong dahil di niya makita ngayong araw ang kaibigan niyang si Wiyong. Samantala sa tanggapan ni Taegon-chan ay kinakausap niya ang ating bida at tinatanong niya kung alam ba ni Yosong kung gaano kataas ang expectation nila sa kanya. Na magalang naman sinagot ni Yosong na aware siya. Sinabi ni Taegon na kapag maganda na ang panahon ay ang escorting trial ay magaganap. Nasa isip ng ating bida ang escorting trial ay ang pagdadahuson kung saan malalaman kung sino ang kwalipikado para sa Dragon and Phoenix exam. Tinanong ni Taegon bakit intense makatingin sa kanya si Yosong na pangiti naman sinagot ng ating bida na kinakabahan lang siya. Sa isip-isip ni Yosong na di na tumataas ang level ng third eye kasi hanggang ngayon ay di pa rin niya makita ang level ni Taegon. Sinabi naman ni Taegon na dapat lang kabahan ng ating bida sapagkat dito malalaman kung kwalipikado ba ang ating bida para sa Dragon Phoenix exam at para naman sa pag-escort ay kailangan niya protektahan ang caravan at ang mag-evaluate sa kanya ang mismong mga security group. Para sa mission ng ating bida ay ang goal niya ay ang pag-deliver goods ng walang nasasaktan at ang pag-escort ay hindi lang sa sasamahan ng caravan kundi pati na din ang pag-protekte dito sakaling may mga problema na dumating tulad ng mga bandido at iba pang mga di inaasahang masamang mangyari. Sa totoo lang dapat ay 3 ang security group ang naatasan sa trial nato kaso sa kasamaang palad di naging available ang 2 pa sa kanila na kinagulat ng ating bida. Kung kaya ang mga main disipolo lang ang ipapadala ng academy para mag-participate kasama ang mupong security group. Habang malalim na nag-iisip si Yosong ay di niya alam kung anong nangyayari, bakit nagkonsela ang 2 pang security group. Sa dati niyang buhay ay di naman nangyari ito. At bakit sa dami ng security group ay ang mupong security group pa ang napili. Halos lahat ng traveler ng mupong security group ay lagi namamatay sa dati niyang buhay. Habang naiinis ay alam ng ating bida na mas lalo lang dadami ang mapapahamak kapag pumunta sila dun. Ito ang isang bagay na di kaya tanggapin ng ating bida. Tinanong niya si Taegon kung bakit biglang di available ang iba pang security group. May masama bang nangyayari? Napapapikit na lang si Taegon at sinabing ang lahat ng records ng Academy's account at kontrata ay noalala kahapon pa. Kasama na din ang kontrata para sa iba pang security group at DPWD makipagnegosasyon kapang wala ang mga kontrata na yon, di ni Taegon matanggap na nagawang nakawan ang inner quarters nila. Buti na lang ay nagkataon na nasa kanya ang isang kontrata at ito ay ang mupong security. Dahil tiyaya naman ni Taegon ang namumuno sa mupong security ay di na magiging mahirap ang makipag-usap sa kanila. Habang naglalakad palabas na ang ating bida, nagtataka pa din ang ating bida bakit may tao na gusto nakawin ng mga kontrata. Sa nakaraan niyang buhay ay ang lahat na pinadala kasama ang mupong security ay natagpuan na wala ng mga buhay. Ito ang pinaka-worst na nangyaring trahedya sa lugar ng Soan. Biglaan ang pag-ambush sa kanila at ang mga kriminal ay di basta-bastang grupo ng mga bandido. Ang mga bandidong ito ay ang Prowling Dragon Clan of the League of Bandits. Ang kanilang mga motibo at ang mga detalye ng mga pakete ay naiwang hindi isinisiwalat. Ang nakakaalam lang ay ang Mount Wasek dahil sila ang client at ang tatanggap ng packages. Subalit nakapagtataka kung bakit ang Mount Wasek at ang Chonbong Academy ay di inimbestigahan ang kaso.
Ngayon ay kasama na si Yosong sa mga mangyayari na yon kaya napapaisip siya kung paano niya ito mapipigilan mangyari. Alam ng ating bida na di siya papaniwalaan kung sakaling sabihin niya man ito sa mga opisyal. At kung sabihan man ng ating bida na i-cancel ito ay papagalitan lamang siya nito at sasabihin na magpaiwan na lang at di na din siya kasali para sa trial para sa Dragon at Phoenix exam. Biglang may notification na lumabas at ito ay isang mission para sa pag-escort sa mupong security group. Di na lang makapaniwala ang ating bida sa timing ng paglabas ng mission. Tinignan niya ng mabuti ang mission at napapaisip na baka mapagtagumpayan niya ang trial at ang mission ng sabay. Iniabot na ng ating bida ang mga gold coins niya. Habang ang isang coin ay nagpagulong-gulong na nasalo naman ng nagbabantay na lalaki. Ang lalaking iyo ay si Jong Giwang ang namumuno sa mupong security group at tinatanong ang bida kung naparito siya para sa pag-register sa escort mission. Naagara naman sinagot ng ating bida na sa single caravan papuntang Hanjong na nakatakda sa unang araw sa susunod na buwan. Konting kaalaman mga ka-mom Onja na ang lugar ng Hanjong ay matatagpuan sa southwest ng Sansi Province kung saan ay ang lugar ay opposite ng lugar ng Mount Wasek. Tinanggap naman ng namumuno ang request ng ating bida at pinapadala na sa kanya ang mga delivery materials bukas. Agad naman nagpasalamat ang ating bida at nagpaalam ng aalis na. Subalit nang papaalis ay tinanong siya kung siya ba si Yosong Dan ng Chonbong Academy na kinagulat naman ng ating bida. Nakapikit na sinabi ng namumuno sa mupong security na di na niya tatanungin ang motibo ng ating bida sa request niya dahil sa batas nila. Subalit ang first day of next month ay ang araw kung saan ang school nila ay gaganapin ang escort trial ng academy ng ating bida. Kung ito ay ilang pamamaraan upang makakuha ng kalamangan sa iyong pagsusuri ay huwag mo itong aasahan. Agaran man sinagot ng ating bida na wala siya pakialam sa evaluations at nakangiti na nagpaalam at dadalhin na lang niya bukas ang mga materials. Muntikan nang mahuli ang ating bida sa plano niya kaya gagalingan na lang niya ang lahat para sa evaluations. Sa paraang ito ay nabawasan ng malaking problema at may sasabay niya pa ang mission quest niya. Napapasabi na lang ang head ng mupong na di niya maintindihan ang pinaplano ng ating bida. Subalit di siya mauutakan ng ganon kadali. Napapahawak na lang si Yosong sa ulo niya dahil nagawa niya umutang ng napakaraming pera para sa mission nato kaya sa ngayon ay baon na siya sa utang. Biglang may dalawang misteryosong lalaki ang tinawag ang ating bida. Nagulat ang ating bida dahil nakita niya ang simbolo sa damit ng dalawa at ito ay ang Red Blossom Emblems kaya nanggaling ang dalawa sa Mount Wasek. Kung nahuli lang siya ng bahagya ay baka di siya nakakuha ng request sa mupong security na pinapatabi naman ng dalawa ang ating bida sa daanan nila. Ginamit ng ating bida ang third eye niya at siya ay nagulat. Napalunok si Yosong ng laway nang malaman niya na ang pangalan ng isa ay si Chorang Yung at di niya pa makita ano level at ilang taon na ito at kilalang kila niya rin ito. Makikita natin ang pagkatalo ng ating bida sa dati niyang buhay kung saan ay duguan siya at sira na ang espada niya habang nakatutok sa kanya ang espada ng kalaban niya at ito ay si Chorang, di siya makapaniwala na makikita niya ito dito. Naiinis na nagagalit ang ating bida sa pagkakakita kay Chorong. Tinanong naman ni Chorong kung disipolo ba si Yosong ng Chonbong Academy. Sinabi din ni Chorong na ang Chonbong Academy daw ay may mga uniform na black and white at mukhang ang soan ay napakaraming mga pag-alagalang mga disipolo ng Chonbong Academy. Napinagtataka naman din ni Yosong ang sinabi nito. Tinanong niya kung may nakilala ba daw sila Chorong na nanggaling din sa Chonbong Academy bukod sa kanya at kung sino din ito. Habang tinatanggal ni Chorong ang kanyang sombrero ay napapasabi na lang ito na ang disipolo ng Chonbong Academy ay palagi sinusuot ang mga uniforme nila. Subalit pahabol niya na di daw siya sigurado kung matatawag ba ng mga mandirigma ang kinabibilangan ng ating bida. Napapaisip na lang ang ating bida habang nililingon si Chorong paalis. Ay napapasabi naman si Chorang na baka naiiba ang ating bida sa mga disipolo na nakita niyang galing sa Chonbong Academy. Makikita natin ang tensyon sa kanilang tatlo. Subalit di makuha ng ating bida ang pinagsasabi ni Chorang na agara naman na niyaya na ni Daymulag yung malaking tao na kasama ni Chorong si Chorang na magpatuloy na sila dahil nauubusan na sila ng oras. Habang nakatingin ang ating bida sa dalawang papaalis ay naiinis ito. Ang akala niya ay mas lumakas na siya sa mga nakalipas na buwan subalit hanggang ngayon ay di niya pa rin makita ang level ni Chorang. Ang name pala ni Daymulag ay Jung Myung. Habang tumatakbo ang ating bida ay nagmamadali siya hanapin si Wiyong at di siya sigurado na kung si Wiyong ba ang nakasalubong nila Chorang pero nag-aalala pa din siya sapagkat di pumasok ngayong araw si Wiyong. Tinatanong naman ni Jung Myung si Chorang kung magiging okay lang ba si Wiyong at sinagot naman ni Chorang na hindi nila kailangan mag-alala kay Wiyong dahil wala sila pakialam dun. Nasumang-ayon naman si Jung Myung. Sa kabundokan naman ay pumunta ang ating bida at di siya sigurado kung dito pa rin ba yung lugar ng bahay ni Wiyong.
Kumatok siya sa pinto at tinatawag niya si Wiyong kung nasa bahay ba ito. Habang nilalapit ang tenga ay may naririnig siya. Tumingin-tingin si Yosong sa paligid kung saan banda ba ang naririnig niya kung nanggaling ba yon sa kagubatan. Nagulat at napagtatanto ni Yosong na bakit ang pinto ng bahay nila Wiyong ay nahaharangan sa labas. Habang makikita natin si Wiyong na pilit sumisigaw kahit na may takip ang kanyang bibig at nakatali ang mga kamay at paa niya. Nagugulat na lang si Yosong at di niya alam kung ano ba ang nangyayari. Sinusubukan ni Yosong tanggilan ng kahoy-kahoy na nakaharang sa pinto. At habang ginagawa niya yon ay may biglang dumaan na arrow sa mukha niya. Pinapatigil ang ating bida sa ginagawa niya. Makikita natin ang tatlong kupal na naman na may hawak ang isa na pana at sinasabihan ng ating bida na aarestuhin daw siya ng mga ta. Habang maangas ang tatlong kupal ay sinasabi niya na traidor daw sila Yosong at si Wiyong sa academy kaya huhulihin sila ng tatlong kupal. Naghanda naman ang ating bida at di papayag sa gagawin ng tatlong kupal. Biglang sumugod si Yosong sa tatlo na kinagulat naman ng mayabang na may hawak na pana. Subalit agara naman napigilan ng ating bida ng dalawa pang ulupong at nahawakan ng kanyang kamay. Habang nahahawakan ng ating bida ay nagyayabang ang kupal na may hawak ng pana na alam niya na natalo ni Yosong si Jindo pero yun daw ay one-on-one at akala ba daw ng ating bida na matatalo sila nito dahil naghanda talaga sila. Makikita natin ang pagtutok ng pana sa mata ng ating bida. Mayabang na sinasabi ni Kupal sa ating bida na wag na daw pumalag pa ang ating bida kung ayaw niya daw batasin ang mukha ni Yosong. Samantala sa opisina ni Taegan ay may isang tao na kinakausap niya. Nagulat si Taegan at tinatanong kung nagsasabi ba daw ng totoo ang kausap niya. Ang kausap pala ni Taegan ay ang hari ng mga kupal na si Jindo at sinasabi nito na sigurado siya kasi nakita daw ng mga mata nila ng grupong kupal at na-witness nila na si Wiyong ay tumatakas dala ang mga kayaman ng academy. Sigurado daw siya na ang basurang si Wiyong ay ginagamit ang ninakaw pera para makapunta ng academy. Tinanong siya ni Taegan kung nahuli ba daw talaga sa akto si Wiyong kasi masyado ng problema ang mga magnanakaw sa academy nila at pinuri pa niya si Jindo sa magandang nagawa nito. Subalit may pahabol si Kupal na sobra talagang kupal na kahit kayo mga manonood ay alam nyo na kupal talaga at si Jindo na sinasabi niya na hindi magagawa ng isa lamang trainee ang ganon na krimen sigurado daw siya na may kasabuat ito. Napapatanong naman si Taegan kung ano ang ibig niya ipahiwatig. Sinabi ni Kupal Jindo na ang kasabuat daw ay ang ating bida na si Yosong dahil nakikita daw ni Jindo na palagi magkasama si Wiyong at Yosong. Tiyanong naman ni Taegan kung bakit gagawin ni Yosong yon na sinagot naman ni Jindo na nadiscover niya daw na galing lang sa mahirap na pamilya si Yosong kaya imposible daw na gawin niya yon. Sinabihan ni Taegan na dalhin sa kanya si Wiyong para maimbestigahan niya kung totoo ba ang sinasabi ni Kupal. Nang biglang may dumating at sinabi na ang pagnanakaw lang ba ang naging rason bakit pumunta sa academy sila Wiyong na para di kapaniwala sambit ng dumating. Makikita natin ang gulat ni Taegan at inis ni Kupal sa narinig. Napasabi si Jindong na si Young Master Chorang yung pala ang dumating. Samantalang balik tayo sa ating bida ay patuloy pa din siya hinahawakan ng dalawang kupal at nagulat din siya pati na din ang dalawa pa sa pagdating ng isang tao. Makikita natin na nawasak ang pana na hawak ng isang kupal at mukhang lumilipad ang katawan ni Kupal. Yun pala ay sakal-sakal ito ni Jong Myung ng Mount Wasek. Tinatanong niya bakit ang isang mandirigmang alagad ay may hawak ng pana.